Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating personal na kakilala. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Sorsogon. Ito po ang kwento. Naniniwala ka ba sa panaginip ng isang tao na may kanya-kanya itong pakahulugan? Ang sabi ng iba ay may ibig sabihin yun. Ngunit ang iba naman sabi ay kabaligtaran yun ng mangyayari. Pero meron ding panaginip na akala mo ay totoong nangyayari, ngunit nananaginip ka lang pala. Ako nga pala si Romel, at isa akong elementary teacher. Dito na ako sa Sorsogon nakapag-aral at nakapagtapos. At nung ako'y naging ganap ng isang guro, ay dito na din ako sa Matnog nakapagturo. Meron akong co-teacher. Siya si May. Kaklase ko din siya nung ako ay nasa kolehiyo pa. At naging malapit na kaibigan ko din siya. Maliit lang na babae si May. Morena. Simple. Ngunit maganda. Parang yung tawag sa bulkang Mayon. Siya ay isang daragang magayon. Ang totoo niyan kaya ako naging malapit kay May dahil sa isa kong kaibigan na nililigawan si May. Siya naman si Ronnie. Madalas nagpapasama sa akin si Ronnie kapag dadalaw kina May. Dahil natatakot itong pumunta mag-isa kina May. Dahil si May ay nakatira sa Prieto Diaz. Dati kasi sikat yung lugar namin na to sa mga kababalaghan. Lalo na patungkol sa aswang. Kaya yung hindi taga rito ay iniiwasan yung lugar namin na to. Ako din naman taga rito. Magkaibang barangay nga lang kami ni May. At dahil sa madalas na pagdalaw ni Ronnie kay May, madalas ko na ding nakakakwentuhan silang dalawa. At maging sa mismong eskwelahan na pinagtuturuan namin, ay kami ang magkakakwentuhan. Hindi pa regular nun si May sa eskwelahang pinapasukan namin. Kaya naman nung magkaroon ng bagong tayong pampublikong paaralan sa isang barangay sa Matnog, kaagad-agad siyang nag-apply dun. At sa kabutihang palad naman siya ay natanggap at naging regular. Nga lamang may kalayuan yun sa kanilang lugar kaya napilitan siyang mangupahan. Nag-boarding house si May para hindi siya mahirapan sa pagpasok at halos lingguhan na lamang sila kung magkita ni Ronnie. Dahil lingguhan na lamang ito kung umuwi sa kanila. Pero ayos lang naman din dahil mga kapwa niya guro din ang kasama niya sa boarding house at lahat sila ay pawang mga babae. Nang minsang dumalaw muli kami ni Ronnie dun kina May, ay may naikwento ito sa amin. Uy, naniniwala ba kayo sa panaginip? Tanong ni May sa amin. Depende. Bakit ano ba napanaginipan mo? Sagot ko.
Nananaginip kasi ako na lumilipad daw ako at nakarating daw ako sa ibang lugar. Pero malayo rito. Dahil iba na yung mga halaman sa paligid. Sagot naman ni May. Ay, baka makakapag-abroad ka kaya ganun. Sagot ko naman. Na agad namang ikinasimangot ni Ronnie. At kaagad sumagot ito. Ang alam ko, ang panaginip kabaligtaran ang mangyayari nun. Sagot naman ni Ronnie. Mawari ka pa. Ayaw mo lang malayo si May. Sagot ko naman agad kay Ronnie. Sabay tawanan kami. Siyempre, ayoko malayo siya sa akin. Pero, yun nga daw, kabaligtaran ng mga panaginip. Saad pa ni Ronnie. Ganun ba? Sagot naman ni May. Pero, parang totoo talaga yung napanaginipan ko. Akala ko nga lumilipad talaga ako Bihiro pa ni May. Matapos yung kwentuhan namin na yun, umuwi na din kami sa amin. Makalipas ang ilang linggo, ay muli kaming dumalaw kina May. Kasama ko pa rin si Ronnie. At sa kalagitnaan ng aming kwentuhan, ay muling may ikinuwento sa amin si May. Natatandaan niyo ba yung napanaginipan ko nung nakaraan na lumilipad ako? Tanong sa amin ni May. Yung nakaraang linggo? Ayun, naulit na naman ng isang araw. Pakiramdam ko parang totoong yung napanaginipan ko. Akala ko totoong lumilipad ako. Ramdam ko yung lakas ng hangin sa himpapawid. Sambit pa ni May. At nakarating muli ako sa ibang lugar. Iba yung kapaligiran ng lugar na napuntahan ko. Iba yung halaman sa paligid. Kwento pa ni May. Baka sinyalis talaga yan na makakapag-abroad ka. Sagot ko pa. Kaya kaagad-agad naman akong tiningnan ng hindi maganda ni Ronnie. Muli ay nagsalita si May. Pero iba talaga yung panaginip ko na yun. Pakiramdam ko totoong totoo. Parang andun talaga ako sa lugar na yun. Dagdag pa ni May. Ramdam na ramdam ko yung hangin habang lumilipad ako. Na parang totoo talaga akong lumilipad. Paglalahad pa ni May. Kaya nagbiro na lamang ako. Kung sa sunod na managinip ka ulit niyan, subukan mong kumuha ng dahon para maging totoo talaga. At isama mo kami. Biro ko pa. Kaya nagkatawanan na lang kami ng mga sandaling yun. Patuloy pa din kami nagtuturo sa paaralan sa Matnog. At si May naman ay dun sa may bagong tayong elementary school. Makalipas ang ilang araw, ay bumisita sa aming eskwelahan si May nung tanghalian. Kinamusta niya ang mga dati niyang co-teachers at syempre, kami. Pinuntahan niya kami sa aming faculty room. Ngunit bago ito umalis sa aming eskwelahan, ay kinausap ako ni May at nais daw kaming makausap na kaming dalawa lamang ni Ronnie. Kaya naisip ko na baka sasagutin na niya si Ronnie. Dahil bukod kay Ronnie ay may iba pang lumiligaw kay May na taga-kabilang bayan. Kaya nung araw ding yun ay tinungo namin siya sa kanyang paaralang pinapasukan. Hindi naman ganun kalayo ang distansya ng paaralang pinapasukan ni May mula sa amin. Kaya itong biyahihin ng isang tricycle.
Habang papunta kami, ay medyo kinakabahan pa si Ronnie. Marahil alam niya rin na maaaring iyon na ang araw na kanyang hinihintay. Ngunit hindi pa rin siya nakakatiyak dahil hindi namin alam kung ano nga ang isasagot ni May. Pagkarating namin sa barangay na yun, ay kaagad naming tinungo ang kanyang boarding house. Pagkadating namin dun, ay wala pang tao dun sa kanilang inuupahan. At nang magtanong-tanong kami, ay napag-alaman namin na hindi pa pala siya umuwi. Kaya naisip namin na nasa eskwelahan pa si May. Kaya dun kami tumungo sa bagong tayong paaralan na pinapasukan ni May. Pagkadating namin dun, ay kasalukuyang uwian na ng mga bata. Kaya nagtanong na lang kami sa nagbabantay sa gate kung nasaan si May. Kaagad naman kaming itinuro sa isang silid paaralan sa bandang dulo. Naroroon daw si May. Pagkadating namin, ay naabutan namin si May na nasa kanyang mesa at tila inaayos ang kanyang mga gamit. At nang makita kami nito, ay agad kaming tinawag at humila ng ilang upuan sa klase. Marahil ay para sa aming upuan. Pagkalapit namin, ay tumingin-tingin muna si May sa paligid na parang sinisiguradong walang ibang bata ang nasa paligid. Kaya naman lalong kinabahan si Ronnie. At nung mapansin ko yun, natawa ako. Ba't ba kayo pinapunta? Sasagutin mo na ba si Ronnie? Biro ko kay May. Maupo muna kayo. Kanina pa ba kayo? Tanong naman sa amin ni May. Hindi. Hindi naman. Dumaan pa nga kami sa boarding house mo. Akala namin nakauwi ka na. Sagot ni Ronnie. Sabay abot ng ilang pirasong tsokolate na paborito ni May. Salamat ha. Sinong naabutan nyo dun? Tanong ni May. Wala ngang tao eh. Nagtanong lang kami sa kalapit na bahay. Hindi pa daw kayo umuwi. Kaya dito na kami dumiretso. Ayos lang ba yun sa inyo? Tanong pa ni Ronnie. Salamat naman at dito kayo nagpunta. Tugon naman ni May. Tumingin muli ito sa paligid na parang may inaantabayanan. At nang masigurong walang ibang tao, ay may kinuha si May mula sa kanyang bag. Naglabas ito ng isang sanga na may mga halos natutuyo ng dahon. Kaya nagtaka ako kung ano yung nilabas niya. Ilang sandali pa ay nagsalita si May. Naalala niyo ba yung ikinuwento ko na tungkol sa aking panaginip? Yung sinabi ko na parang totoo. Kagabi kasi nanaginip muli ako na parang lumilipad ako at nagtungo ako sa isang malayong lugar. Nakakita ako ng mga halaman dun at naalala ko yung sinabi mo na kumuha ako. Kaya kumuha ako ng isang sanga mula sa halaman na yun. At pagkagising ko, ay hawak-hawak ko na ang sanga na yan. Ganyan-ganyan yung sanga na kinuha ko sa aking panaginip. Paglalahad ni May, kaya agad kong kinuha yung sanga. Mga halos isang ruler ang haba nito.
nasa sanga nito ang mga dahong luntian na medyo palanta na. Marahil ay dahil pinutol ito mula sa kanyang puno. Totoong-totoo yung dahon at sanga nito. Ngunit ang ganitong klaseng dahon ay hindi makikita sa aming lugar. Hindi ako pamilyar sa ganitong klaseng dahon. Nang tingnan din ni Ron yung sanga, ay parehas kami ng iniisip na ang halaman na yan ay hindi matatagpuan sa lugar namin. Sa makatuwid, nakuha talaga ito sa malayong lugar. Kaya napatingin na lamang kami kay May, na sa sandaling yun ay tila kababakasan ng pagkanerbiyos. Kaya nagsalita ako. Ibig sabihin, yung panaginip mo, May, ay totoo. Tanong ko kay May. Hindi ko alam. Ano nangyayari sa akin? Hindi ko din maintindihan. Tanong ni May sa amin, na halatang kinakabahan ng kanyang boses. Kayo pa lamang ang pinagsabihan ko nito, sabi pa ni May. Baka nag-astral projection ka, sagot naman ni Ronnie. Ano naman yun? Tanong ko. Hindi ko din maipaliwanag eh. Pero yun yung parang umaalis yung diwa mo sa katawan mo at naglalakbay at babalik din sa katawan mo. Ganun yun eh. Ganun yung nabasa ko. Pagpapaliwanag pa ni Ronnie. Kaya sumagat din ako. Kung sa diwa lang yun, paano siya nakahawak ng sanga? Paano niya nadala yun? Tanong ko. Kaya nagkatinginan na lamang kaming tatlo habang nasa mesa ni May. Kaya naisip ko na lamang na baka naiengkanto ka. Magpatingin ka kaya sa isang albularyo, sabi ko. Nakagad naman sinang-ayunan ni Ronnie. Tama, magpatingin ka muna sa isang albularyo. May nararamdaman ka bang masakit sa katawan mo o hindi maganda? Tanong pa ni Ronnie. Wala naman. Pero pakiramdam ko medyo kakaiba yung pakiramdam ko ngayon. Sagot naman ni May. Baka may nakain ka. O baka may nagbigay sa'yo dito. Tanong pa ni Ronnie. Hindi naman. Maingat kami dito. Kadalasan, kami ang nagluluto ng aming kinakain at hindi kami kumakain kapag may nag-abot ng pagkain sa amin. Sagot pa ni May. Naniniwala naman ako kay May dahil ganyan din kami. Marahil ay parehas kaming taga Preto Diaz kaya alam namin paano mag-ingat sa mga ganyang bagay. At isa pa, wala naman sa lahi nila May o sa pamilya niya ang mga mangkukulam o aswang. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni May. Yung isa kong tiyahin, yung kapatid ng tatay ko, marunong yung manggamot. Maaaring hindi kasing dalubhasa ng ibang mga albularyo pero alam ko marunong siya sa mga ganitong bagay. Sagot pa ni May. Nang maya-maya pa, ay biglang may pumasok sa silid-aralan na kinaroroonan namin. Ang mga co-teacher ni May. Kaya kaagad inapatahimik si May sa aming pinag-uusapan. Batid namin na nais niya itong ilihim. At hanggang maaari ay walang makakaalam maliban lang sa amin. Tara na May, hindi ka pa ba uwi? Pagyaya ng co-teacher ni May.
Si Rose nga pala. Kasamahan ko dito. Sabi pa ni May. At matapos kaming maipakilala, ay sabay-sabay na din kaming umuwi. Inihatid muna namin sila May sa kanilang boarding house at umuwi na rin kami ni Ronnie. At habang papauwi, ay hindi ko maalis-alis sa isipan ko yung mga ikinuwento ni May. At maging si Ronnie ay tahimik lang din, nag-iisip ng malalim. Bagamat taga Preto Diaz yan si May, ay nasisiguro ko naman na maayos ang kanilang pamilya. Hindi sila kabilang sa mga pamilya na iniiwasan namin dun. At maging si Ronnie ay alam ang mga bagay na yun. Ngunit hindi ko din lubos maisip kung anong kababalaghan ang nangyayari na yun kay May. At isa pang napansin ko kay May ay parang nag-iba ang itsura nito. Parang hindi maayos ang buhok niya, na dati-rati ay napakaayos nito, lalo na sa buhok. Marahil ay hindi pa ito lubusang nakakapag-adjust sa kanyang bagong paaralan. Pero hinayaan ko na lamang yun. Nang maya-maya pa, habang pauwi, ay nagsalita si Ronnie. Pare, parang nag-iba yung itsura ni May, no? Napansin mo ba? Tanong nito sa akin. Napansin mo din ba? Parang nag-iba nga. Akala ko, ako lang yung nakapansin eh. Bakit kaya, no? Sagot ko naman. Baka na-stress yun. Tapos, dumagdag pa yung napapanaginipan niya. Nag-aalala tuloy ako. Sagot pa ni Ronnie. Makalipas ang ilang araw, ay muli naming dinalaw si May sa paaralang kanyang pinagtuturuan. At kagaya nung nakaraan, ay hapon kami pumunta para uwian na ng mga mag-aral. Pagkakita ko kay May, ay medyo nabahala ako sa kanyang naging itsura. Talagang kapansin-pansin na ang pag-iba ng kaanyo nito. Mukha pa rin naman siyang si May na nakilala namin. Ngunit nagmukha itong marusing. Parang hindi ito naliligo. At ang maganda at malasutla nitong buhok dati, ngayon ay parang hindi na nalilinisan. Pagkakita namin yun kaagad na napatakbo si Ronnie sa tabi ng dalaga. Na parang hindi nito alintana na ganun ang itsura ni May. Buti pumunta kayo, bungad sa amin ni May. Ayos ka lang ba, May? Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ronnie. Kagabi, napanaginipan ko na naman yung lumilipad ako. Nagpunta muli ako sa malayong lugar. At kagaya ng mga nauna kong panaginip, nakapunta ako sa lugar na hindi pamilyar sa akin. Kumuha muli ako ng sanga ng puno na naroroon, sabi ni May. At muli ay inalabas ni May mula sa kanyang bag ang sanga na yun, na may mga dahon-dahon pa. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na namin ito hinawakan. Ngunit pagkagising ko ay ang sakit ng buo kong katawan at may mga pasa din ako. Hindi ko na alam kung ano yung nangyayari sa akin, sabi pa ni May. Nagpatingin ka na ba sa tiyahin mo namang gagamot? Tanong naman ni Ronnie. Hindi ba?
Hindi pa kasi ako nakakauwi sa amin. Sagot naman ni May. Tara na. Pumunta na tayo sa tiyahin mo para matingnan ka na agad. Sasamahan ka namin. Ang sabi ni Ronnie na alalang-alala na kay May. Kaagad ay naghanap kami ng masasakyan tricycle at nagmadaling pumunta sa bahay ng tiyahin ni May. Makalipas ang halos kalahating oras na biyahe, ay narating namin ang bahay ng tiyahin ni May. Nag-aagaw na ang araw at gabi ng mga sandaling yun. Pagkababa sa tricycle, ay unang lumapit si May sa bahay ng kanyang tiyahin. Maya-maya pa, ay may lumabas na isang matandang babae na sa aking palagay ay yun ang tiyahin ni May. Ngunit sa kilos nito ay halos hindi nito makilala si May. Kaya't nagpakilala pa si May. Ikaw ba yan, bata ka? Bakit hindi kita makilala? Tuloy kayo, sabi ng tiyahin ni May. Pagkapasok namin, ay hindi na nag-aksaya pa ng oras at sinabi agad ni May ang aming pakay. Muling inalahad ni May ang nangyari sa kanyang panaginip. Ganun ba? May dala ka ba ng sanga na sinasabi mo na nakuha mo sa panaginip? Tanong ng tiyahin ni May. Opo, tiya. Andito po. At inilabas ni May ang sanga na nakuha niya sa kanyang panaginip. May iba pa bang humawak rito sa sanga na to? Ang tanong ng tiya ni May. Wala na pong iba. Ako lamang po ang humawak dyan. Sagot naman ni May. Nagsindi ng kandila ang tiya ni May at nagdasal. Matapos magdasal, ay may ginawa itong ritual. Parang magtatawas ang tiyahin ni May. Habang ginagawa yun may itinanong ito kay May. Saan ka ba nakatira ngayon? Tanong ng tiyahin ni May. Nangungupahan po ako, tiya, dun malapit sa paaralang pinagtuturuan ko po. Sagot naman ni May. Matanong ko kilala mo ba kung sino ang mga kasama mo sa bahay na tinutuluyan mo ron? Tanong pa ng tiyahin ni May. Opo, mga co-teacher ko po. Pero mga babae din po sila. Sagot naman ni May. Inaaswang ka. Yung napapanaginipan mong lumilipad ka, ay totoo yung lumilipad ka nun. Hinahawaan ka ng pagkaaswang. At yung pagpunta mo sa lugar na hindi ka pamilyar, totoo yun. At ikaw ang pumupunta ron. Sagot ng tiya ni May. Gulat na gulat ako nung marinig ko yun. At lalo naman si Ronnie, na parang natigilan na lamang sa kanyang kinatatayuan. Si May naman ay nagulat din, ngunit matatag ang kalooban ni May. Paano pong nangyari yun, tiya? Hindi naman po ako umalis. Ang mga kasama ko dun ay mga kapwa ko din, teacher. At isa pa, hindi po ako nakain o tumatanggap ng mga bigay na pagkain dun. Sagot naman ni May. Isa sa mga kasama mo ang palihim kang hinahawaan ng pagiging aswang. Ilan ba kayo sa inuupahan mo na yun? 3 po kami, tiya. Sagot ni May. Ikaw ang gustong gusto nitong mahawaan. Umalis ka kaagad sa inuupahan mo na yun. At kailangang
Kailangan kitang magamot. Kailangan nating maagapan yan. Hindi ka pa naman tuluyang nahahawaan ha. At hindi ka pa ganap na aswang talaga. Pero malapit na. Kaya dapat maagapan natin ito. Sabi pa ng tiyahin ni May. Noong mga sandaling yun, may mga dahon na ipinakuha sa amin ng tiya ni May. May mga bagay na pwedeng mabili sa palengke. May mga dasal din na ibinigay kay May na siyang namang inuusal ni May habang hinahanap namin yung mga inutos na bagay na dapat hanapin. Nang makompleto namin ang mga pinapahanap, ay dinasalan niyon ng tiya ni May. Matapos yun ay ipiniga ito at ginawang parang langis na pwedeng inumin. Matapos iyon, ay may hinalo pang isang langis at ipinainom yun kay May. Hindi maipinta ang mukha ni May nung iniinom yung halamang gamot na yun. At makalipas ang halos 1 oras, ay biglang kumulo ang tiyan ni May at sumuka ito. Sumuka ito ng napakabahong likido. Kitang-kita akong itim na itim ang lumabas mula sa bibig ni May. At ang lagkit nito. Hanggang sa naisukan na niya ang kabuuan ng likido na yun. Matapos yun ay kaagad-agad itong ibinalot sa dyaryo at sinunog. Matapos yun ay dun muna nagpahinga si May sa bahay ng tiya niya. Kami naman ay nagpalipas na rin ng gabi. Ngunit kinabukasan ay umulis na rin kami. Ngunit simula nung araw na yun ay hindi na muna pumasok si May sa paaralan. At humingi ito ng permiso para lumiban, para magpagaling. At hindi na din muna siya pumunta dun sa kanyang inuupahang bahay. Kaya si Ronnie na lamang ang kumuha ng mga gamit niya din sa pakiusap ni May. At dahil kaibigan ko si Ronnie, ay nagpatulong ito sa akin. Kaya kaming dalawa ang kumukuha ng gamit niya. Sa pagkuha ng mga gamit ni May sa boarding house, ay napag-alaman namin na hindi lang pala siya ang umalis dun. May isa pa siyang kasama dun na kaagad-agad ding umalis simula nung mabalitaang nagkasakit si May. At nang aking mapagtanong-tanong, yung kasama niya ngayon ay isa ding guro sa paaralang pinapasukan ni May. Lumipas ang ilang buwan nang tuluyan ng gumaling si May. At nakabalik din ito sa pagtuturo. At kalaunan ay sila din ni Ronnie ang nagkatuluyan. At sa aking pagtatanong-tanong pa, yung kasama na yun ni May na isa ding guro sa paaralang pinapasukan nila ay aking napag-alaman ay siya ang anak ng napapabalitang aswang na si Aling Emang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating tagapakinig. Sa mga subscribers po natin. Sa mga silent listeners. Sa mga OFW listeners po natin. Maraming salamat po.